Isang punong-puno ng aberya at disgrasyang motocamping adventure ang ibabahagi ko sa inyo. Sumubok tayo na mag-motocamping sa summit ng isang bundok na malapit lang dito sa Metro Manila. Ngunit mauuwi ito sa kakaibang klaseng adventure. It's a long way to the last word of a never-ending page. It's like Simulan na natin ang isang epic fail na motocamping adventure at sana ay mag-enjoy kayo hanggang sa dulo. the road leads you where you need to go. The heart tells you what you want. Here's to miracles for Wala tayong may spotan dito. Try nating silipin yung kabilang side. May nakita akong paahon dun na may sirang bahay. Baka pwede tayo dun. Nawalan tayo ng preno sa likod. Hindi ko alam kung bakit. Grabe yung trail kanina. Nandito nga pala tayo sa Mount Balagbag. At balak ko sana ay dito mag motocamp. Pero mukhang disaster yung nangyari sa atin.
Hindi ko alam kung magkakampa ako. Gusto ko munang ayusin itong motor para alam ko kung makakababa tayo ng maayos. Yun muna yung priority ko ngayon. Tsaka pagkain pala, nagugutom na ako. Magtatanghalian na kasi at hindi tayo nakabili ng pagkain sa baba. Dito na muna tayo magpapalipas ng oras sa summit ng Mount Balagbag. Ang plano ko sana ay umakyat pa dun sa pinakatuktok, dun sa may parang abandoned na bahay at dun mag-spot, pero mukhang hindi nakakayanin ng motor natin. Re-remedyohan ko muna tong ating motor, tapos bahala na mamaya kung anong mangyari. Pero tuloy pa rin natin tong adventure na to. Meron ditong parang kubo. Actually, butas-butas yung kanyang bubong. Pero pwede tayong makisilong dito. Ayun yung motor natin. Yun sana yung ispotan ko muna pansamantala habang inaayos natin yung motor. Pero medyo lumalakas kasi yung ulan. Kaya may kisilong muna tayo dito. Magpasyensyahan nyo na at hindi tayo magbo-bushcraft ngayon. Plano ko talaga mag-bushcraft ngayon. Tapos camping dito sa bundok. Pero mukhang hindi matutuloy. Kaberya kasi yung motor natin. Ang priority natin ngayon ay maayos ko yung motor para makababa tayo. Wala kasing preno yung likod. May parang dumulas yung pinaka-bracket niya sa pinakalikuran. Tapos hindi na kumakagat yung preno. Hindi kakayanin kasi ng harap lang na preno pababa dito sa trail na inakyatan natin. Napasabak tayo sa trail na yun. Hindi tayo ready.
Tinanggal lang natin yung kalawang dun sa pan. Kaya pinainitan ko siya at nilagyan ng oil. Para mamaya pag nagprito tayo, wala na siyang kalawang. Bago tayo magsimula magluto ng ulam natin, painit muna tayo ng ating pangkape. Ito yung coffee natin ngayon. Ayan, ito pa rin yung bigay ni Sir Edward. Dami kasi kaya hindi pa nauubos. Ang gagawin ko uli, ibababad ko lang uli sa mainit na tubig. Kasi ano siya drip coffee kasi siya. Pero pwede naman siyang tanggalan ng karton at ibabad na lang dun sa mainit na tubig. Wala kasi tayong mug. Kaya ganun yung style ng paggawa natin dito sa coffee na to. Ricoa Breakfast Cocoa. Ito yung ilalagay natin dito sa ating kape. Mimix lang natin siya tapos konting sugar lang. Saka natin siya ilagay dito sa ating mainit na tubig. Ang lulutuin natin ngayon, bukod dun sa ulam natin, ay pancake. So, isasalba natin yung reputasyon natin sa paggawa ng pancake. Pero ngayon, may kakaiba na naman akong gagawin sa ating pancake. So, nung nakaraan ay nilagay natin ay mansanas. Ngayon naman, ito yung ilalagay natin. Ayan, pasas. Tapos, ito yung ating pancake mix na, syempre, lalagyan natin ng cocoa powder. Yan. Parang ang dating niya ay tsokolate. Tapos, syempre, hindi mawawala ang ating yung ating oats. Shoutout ko lang nga pala yung mga nag-comment regarding doon sa paggawa ng pancake. Fireblade 4610. Sabi ni Sir ay litan mo lang daw yung slice ng apple para hindi siya masira pag flinip. Marie Chris Grace Berones. Ayan, sabi niya, idol, manipis lang dapat paggawa ng pancake. Pag kasi makapal, ang tendency, ilaw ang loob at mahirap paligsarin. Call me well. Medyo oversize yung pancake, sir, kaya hirap talaga i-flip. Try smaller size next time. At kay Isidro Cardeno, kaya nasira yung Sir Clyde sa pancake dahil ata sa apple kasi mabigat, mahirap i-flip, masisira talaga. Salamat dun sa mga nag-comment at salamat sa mga tips nyo. So, tatry natin ngayon. Subukan natin na maliit lang yung pancake at sundin natin yung mga nag-comment sa atin. Start ko nang haluin tong ating pancake mixture. Susubukan kong isama na kaagad itong oatmeal natin sa pancake mixture natin para mas crunchy talaga yung kanyang texture pagka naluto siya. So, syempre, ang ating flavor ngayon ay itong pasas. Nagyan na natin ng kahit ganito lang. Ito karami lang. Nagdagan natin konti. Ito na yung ating mixture. Lalagyan na lang natin ng tubig at saka ng isang egg. Sa nga pala, pag magbabaon pala tayo ng itlog, lalo na pag fresh, mas maigi na ilagay pala siya sa
bigas. Ayan. So kahit anong alog nung lagayan natin, hindi siya nabasag. Parang yung bigas yung nagiging cushioning dun sa itlog para hindi siya mabasag. Ayan. Buo pa, 2 peraso. Isa lang naman kailangan natin. Ito nga palang pinipwestuhan natin ay hindi pala ito yung summit ng Mount Balagbag. Parte siya ng Mount Balagbag pero ang summit pala ay banda doon pa. Siguro mga 200 meters away dito sa spot na to. Sabi nung nakausap natin na nagpapatrol na militar kasi may base daw pala dito ng militar sa likod nitong kabilang side nitong summit ng Mount Balagbag. So hindi pa pala ito yung summit ng Mount Balagbag. Pero dito pa lang sa spot na to, marami ka nang makikitang mga magandang pwedeng pagcampingan. Kahit dun sa likod nito, yung sinilip natin kanina na burol, maganda magcamping dun. Open ground siya. Yun nga lang, kailangan tent ang dala mo, hindi hammock. So marami talagang pwedeng spotan dito. Kahit yung dun sa pag-akyat ng summit, meron dun open grounds din. At alam ko may mga puno-puno dun hindi ko lang nasilip kasi nga nagka-problema na yung motor natin. At yung dapat iispatan natin, yung kanina, yung paakyat dito, yung pinagkuhanan natin ng mga panggatong, doon ay merong parang sirang kubo o para siyang hati siya ng stone house at ng wood na bahay. Kasi yung kanyang pinaka frame sa gilid ay mga bato-bato. Tapos na siya, kahoy na siya paakyat. Kaya maganda ngang mag-spot doon sana para yung ambience natin ay abandoned stone house, parang ganon. Pero hindi na kasi kinaya ng ating motor. Doon na bumigay yung preno sa nung paakyat na talaga tayo doon sa spot na yon. Kaya hindi tayo natuloy doon. Maganda sana yung spot na yun Pero okay lang. At least nagkaroon tayo ng pwesto dito. Okay lang naman dito. Mahangin din naman. At kanina nagpa-fog pa nga kanina Pero yun nga lang. Hindi ko ma-achieve yung bushcraft camping ko ngayon. Gawa ng wala. Sira na talaga yung plano. Sabi ko naman sa inyo, di ba? Kung hindi masunod yung nilatag mong plano sa araw ng pag-alis mo o sa araw ng biyahe at ng camping, kailangan natin mag-improvise. So ito na yung improvise natin. Spot na lang tayo dito sa may lilim at nagluto na lang tayo ng pagkain natin dito, which is hindi naman masama kasi nga inuuna natin yung ating safety. Syempre mahirap nang isugal yung ating motor sa ganitong kondisyon. At saka ito na rin yung siguro yung pahinga ko. Kasi after naman natin magluto, konting pahinga lang. At saka ayusin pala natin yung motor. Tapos baka bumaba na rin siguro ako. Ayan. Hindi ko man napanindigan yung ating pag-bushcraft ngayon. At least naipakita ko sa inyo. O at least na-share ko sa inyo yung naging experience ko ngayong araw dito sa Mount Balagbag. Na talaga namang
Sumakit yung katawan ko. Ang hirap pala talaga mag-trail. Hindi pala talaga siya basta-basta. Anyway, gagamay din natin yung mga ganyang pagkakataon sa mga adventure natin. Ang importante lang ay huwag talagang bumigay yung motor. Yun yung importante. Kasi kung kahit kaya ng katawan, kung hindi na kaya ng motor, hanggang doon na talaga. Remedyohan lang natin ito mamaya. Lalamanan lang natin yung ating tiyan at talagang gutom na ako. Ito na, moment of truth. Tetestingin na natin yung ating pancake. Painitin lang natin saglit yung ating kawali. Pero ready na to. So, gaya ng sabi nyo, ninipisan lang natin. Subukan muna natin sa ganito kanipis. Ayan. Kalat lang natin yung mantika. So ang gamit pala natin ay mantika lang, yung regular na mantika. Wala kasi tayong dalang butter. O isa na to kung may butter. Oh, mukhang effective ah. Effective nga. Hindi nasira yung ating pancake. Perfect yung ating pancake. Ayan o. Hindi siya sunog kulay brown talaga siya kasi gawa ng ating cocoa powder. So tama nga yung inyong mga teorya na kailangan manipis lang talaga yung paggawa ng pancake. Lalo na at maliit lang naman yung ating pan. So ngayon alam na natin yung diskarte. Wow! Galing! Doon tayo kakain. Enjoy natin yung magandang view habang kumakain tayo. Sakto at wala na yung ulan. Tanaw na tanaw mo dito yung buong Metro Manila. Kita niyo yan? The perfect pancake with a perfect view. Tanaw na tanaw dito yung buong Metro Manila. Kanina mafog dito, ngayon nagkaroon na ng clearance at tumila na yung ulan. Kaya dito tayo kumain sa spot na to. Ganda, napaka presko, hangin. Ito na ating pancake. Thank you sa mga nag-comment at nagbigay ng suggestion regarding sa pagluto ng pancake. Although may idea na rin naman ako na parang ganun nga talaga ang technique pag magluluto ka ng pancake. Dapat manipis lang. Ay, tumutulo yung Pero hindi ko kasi siya na-try agad At saka meron tayong mga ibang ingredients na nilalagay sa pancake. Kaya nga parang eksperimento lahat ng paggawa natin ng pagkain, especially yung pancake, kasi gusto kong nilalaro yung ingredients ng pancake Favorite ko kasing kumbaga ito yung aking comfort food pagdating sa camping. Pancake talaga. Although mahirap talaga siyang gawin at matrabaho, pero gusto kong nagluluto ng pancake sa mga camping. Minsan nga lang hindi ko nagagawa talaga, pero lagi akong may baon na pancake mix o pangluto ng pancake sa lahat ng mga pinupuntahan kong campsite o mga spot. Lagi ako nagbabaon talaga nito. Minsan hindi lang talaga umaakma sa pagkakataon na makapagluto ng pancake. Pero eto, meron tayong pancake ngayon. May comfort food. Kaya tayo. Okay na yung preno ng ating motor. Naremedyohan na natin. Ito yung bracket na bumaluktot. Aluminum lang siya kaya sobrang lambot lang. So ang ginawa nating remedyo ay
Yung yabe natin na 14, yun nga yung pinampalit natin dun sa pinagkakabitan nito. Mabuti na lang at sukat na sukat siya. Saktong-sakto yung haba niya. Tapos yung magkabilaan ay merong parang butas na sakto dun sa thread nung pinagkakabitan nito. Ito siya. Yan o, yung yabe natin na 14. Mabuti na lang at may dumaang lokal kanina. May pagkwentuhan sa atin at naikwento ko nga na nawalan tayo ng preno, so tinulungan niya tayo. Shoutout kay Kuya Bebe. Saktong sakto, kababayan ko pa, taga Samar din, taga Basay Samar. Swerte natin. Hirap na hirap ako kanina eh, kasi nga wala tayong center stand at kailangan luwagan yung nitong likuran. Tapos kailangan i-adjust yung kadena para lumuwag yung pinagkakabitan ng brake shoe. Ay, buti na lang may preno na tayo sa likuran. Kasi kung wala, nako, sobrang mahirapan tayo dun sa pababa. Mabato at madulas yung daan. Talagang hindi kakayanin pagka yung preno lang natin sa harapan. Ay, maraming salamat ulit kay Kuya Bebe. Sana next time na pagpunta natin dito magkita uli kami para kwentuhan at may papakita daw siyang spot dito sa taas ng Balagbag. Meron daw silang doon, lupa na malapit sa falls. Yan. Looking forward tayo doon. Bushcraft axe. Pagandahin pa natin to. Dahil nakapagpahinga na tayo, puntahan lang natin yung summit saglit bago tayo umalis. Malapit na lang din naman dito mga 200 meters. Ito na yung summit ng Mount Balagbag. Dahil di tayo nakapag-camping ngayon, mag-adventure na lang tayo. Nakakamiss din yung ganito umakyat ng bundok. Hilig ko rin kasi ito dati Kaya napapaisip nga rin ako kung ba't kaya hindi ko ibalik yung pag-akit ko ng bundok, no? Bumotor tayo dun sa jump off, tapos akit tayo ng bundok, dun tayo mag bushcraft. Oh, dito mahirap. Tinan mo naman yung dadaanan ng motor. Although kakayanin, pero sobrang hirap. Kanina pa nga lang dun sa, mula sa registration papunta dun sa kung saan tayo nakapwesto, naka5 semplang ako. Grabe. Talagang yung mga tipak ng bato ang lalaki at hindi siya nakasalansan ng pantay-pantay, kaya yun yung pinakamahirap. Merong mga nasihiwalay na malaking bato na biglang papatag, tapos meron namang loose na bato, halo-halo, kaya sobrang hirap. Kaya ay nako, ang sakit ng katawan ko nito pag uwi. Ito na, summit na tayo. Ayan na. Ganda pala dito. Kitang-kita mo yung buong Metro Manila. Dito maganda mag-camp. Kaso hindi tayo pinagbigyan Maraming mga senyalis na huwag natin ituloy ang ating moto camping ngayon. So naging adventure na lang, moto adventure. Pagpasensyaan nyo na. Sana ay nag-enjoy pa rin kayo. Pero ito na, summit na ng Mount Balagbag. Grabe, ang ganda. Tignan nyo yun,
lifetime Ganda, tignan nyo. searching for the beauty in pain. Overlooking ng mga It's a bundok, long oh. way to the last word of a never-ending page. It's like looking at your scars to remind you of your strength. The road leads you where you need to go. The heart tells you what you already know. Here's to miracles for diamonds. Heroes take the long way. It's like street lights on the highway in the middle of the night. You'll find your way to heaven if you're following the signs. It's not about the pot of gold, some things you can't chase. It's about Sana nandiyan ka pa rin hanggang sa susunod nating video. Maraming salamat sa pagtapos.